Magkanong magagastos mag-migrate sa Australia at worth ba yung gastos 'pag andito ka na? Ako si Marvin at isa akong immigrant dito sa Australia. Pag-usapan natin yung permanent resident visa application process dito sa Australia, particularly yung subclass 189 at subclass 190. At pag-usapan na rin natin kung magkano yung magagastos and gusto ko siyang talakayin in three parts. Yung una is, para kanino ba tong subclass 189 at subclass 190? And then, pag-usapan natin yung three steps. Tinawag ko siyang three steps application process. And then, finally, pag-usapan natin kung magkano magagastos throughout the process. And without further ado, let's get into it. Umpisahan natin sa Skilled Migration Program for Permanent Resident Visa Subclass 189 at Subclass 190. Para kanino ba to? Itong program ng Australian government is to attract skilled migrant, which is one of the ways to boost the economy and to address na rin yung skill shortages dito sa Australia. Ganito kasi yan, pag may pumapasok na migrants or skilled migrants, ang ibig sabihin yan, tumataas ang demand sa housing, education, healthcare at iba pang mga sectors, which simply means tumataas din ang job demand dito sa Australia at ang pinaka-effect nga nito is to drive the economy. Katulad ng nabanggit ko kanina, ito ay para sa mga skilled migrants. Ngayon, paano natin malalaman kung ano ba tong skilled migrants ng Australia? Ang Australia kasi may tinatawag na Skilled Occupation List or SOL or SOL in short. Ito yung listahan ng mga profesyon o trabaho na may kakulangan or shortages dito sa Australia. Para ma-access yung kompletong listahan ng Skilled Occupation List ay punta tayo sa Home Affairs website. Sa Home Affairs website, ito ay laging updated at andito yung kompletong listahan ng Skilled Occupation dito sa Australia. So halimbawa, try natin search yung Mechanical Engineer. Ito, makikita natin yung Mechanical Engineer ay nandito sa Skilled Occupation List. At ang ibig sabihin nito, kapag tiningnan natin, nandito rin yung Subclass 189 at Subclass 190, which means na kung ikaw ay mechanical engineer ay pwede kang mag-migrate sa Australia. Try din tayo ng iba pang profession. For example, ito accountant general. Yung accountant ay nandito din sa listahan. Meron ding subclass 189 at subclass 190. Ang ibig sabihin nun, kapag ikaw ay isang accountant ay pwede ka ring mag-migrate dito sa Australia. Dahil hindi ko naman talaga alam kung ano ang profession mo. Search mo na lang dito kung nandito yung profession mo or yung work mo at tingnan mo na lang din kung yung subclass 189 or subclass 190 ay nasa listahan ba. Kung mapapansin nyo, bawat occupation ay merong ANSCO code. Ang ANSCO code or ANZSCO, ang ibig sabihin nito ay Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations. Click mo lang ang number na to under sa ANSCO code at dadalhin ka sa ABS website. Kung makikita natin dito sa ABS website, yung ANSCO code, ito yung job description or yung roles and responsibility ng bawat occupation. At mahalaga to sa skill assessment and more on this later sa part 2 about skills assessment. So, ito yung unang bahagi at napag-usapan nga natin kung para kanino tong subclass 189 or subclass 190 na permanent resident visa under the Skilled Migration Program. Punta tayo sa second part na tinawag kong 3 steps. 3 step kasi simple lang naman yung application process at hindi naman ganun ka-complicated. So, ito yung 3 steps. Step 1 is yung skills assessment. Then, step 2 is yung expression of interest or EOI sa skills select. And then, finally, yung step 3 is yung visa application gamit ang IMI account. Pag-usapan natin in detail kung ano ba tong step 1, ang skills assessment. Ang skills assessment ay binubuo ng dalawang parts. First part is yung informal assessment. Kung matatandaan mo kanina, sa skilled occupation list ay may ANSCO code at meron ding job description or yung roles and responsibility. Ang informal assessment ay yung i-assess mo yung sarili mo or self-assessment. Kung yung ANSCO description ba ay yun talaga ang ginagawa mo or competent ka sa role na yon. Hindi naman talaga exactly 100%. Between 50 to
70% ay okay na. At dito papasok si migration agent, lalo na kung in doubt ka sa iyong assessment. Pwede kang tulungan or bigyan ng advice ni migration agent to raise your confidence, pero informal assessment pa rin to. Dahil kailangan mo ng formal assessment, which is yung second part. At ito nga yung skills assessment ng assessing authority. Kung babalik tayo sa Home Affairs website, for example, sa mechanical engineer, ang assessing authority ay Engineers Australia. Sa accountant naman ay ang mga ito. So, check mo na lang sa skilled occupation list based sa work mo at kung ano ba ang nakalaan na assessing authority para dito. Ang next step is yung EOI or Expression of Interest. Ang EOI ay parang application letter to the Australian government na sinasabi mong qualified kang mag-migrate dahil nasa skilled occupation list yung work mo at meron kang skills assessment from the assessing authority na magpapatunay na competent ka sa role mo. Pero bago ka makapag-submit ng EOI ay kailangan mong ma-meet yung eligibility criteria. Unang-una na nga rito is yung natalakay na natin na make sure yung work mo is nasa skills occupation list, and then meron ka ring skills assessment from the assessing authority, and then eto yung pinaka-importante, minimum points required, which is 65 points. Ang point system ay binubuo ng age, English skills, works experience or skilled employment, education, and partner skills. At kung subclass 190 naman ay yung nomination points from state or territory, which is 5 points. At pwede nating calculate yung points gamit ang points calculator ng Home Affairs sa Home Affairs website. Kung umabot ka nga ng at least 65 points ay pwede ka nang mag-submit ng EOI sa Skill Select for subclass 189. For subclass 190, dahil nga state nomination to, ang kailangan mo lang ay at least 60 points. Yung 5 points ay manggagaling sa state or territory na mag-nominate or mag-sponsor sa'yo to make it 65 points. At dahil nga magkakaiba ang requirements ng bawat state or territory ay kailangan mong i-check kung aling state ang a-applyan mo for the nomination. For example, sa New South Wales kasi ay pwede ka nang mag-apply directly sa Skill Select at antay na lang ng invitation. Sa Victoria naman ay after mong makapag-submit ng EOI sa Skill Select ay kailangan mong inform ang Victorian government na nag-submit ka ng EOI seeking for subclass 190 nomination. So, check mo na lang for each state and territory for the requirements. Pag-usapan na lang din natin briefly ang pagkakaiba ng subclass 189 sa subclass 190. As the name implies, ang subclass 189 or Skilled Independent Visa ay permanent resident visa na pwede kang tumira kahit saang state or territory dito sa Australia. Ang subclass 190 naman, dahil nga state nomination to, ay may moral obligation ka na tumira sa state or territory na nag-nominate or sponsor sa'yo for at least 2 years. So, yun lang ang main difference between subclass 189 at subclass 190. After mong makapag-submit ng EOI ay nasa stage ka na ng waiting game. Waiting game dahil mag-aantay ka na lang ng invitation at kapag ikaw nga ay na-invite na, it's time to apply. At eto yung step 3 or yung final step ng ating 3-step application process, which is ang visa application gamit ang EMI account. Ang visa application online with the use of EMI account ay very straightforward dahil ang kailangan mo lang gawin ay magbayad ng kaukulang visa fee, upload ng documents at medical check. Yun lang, siguraduhin mo lang na ang mga documents mo ay valid at makapag-apply ka within the 60 days window. So, yan yung 3 steps application process. Ngayon, punta naman tayo sa third part ng ating topic, which is yung gastos. Ang gastos sa pagmamigrate ay medyo subjective nga dahil ang fixed amount lang naman ay yung visa at medical fee. Pero para magkaroon ka ng idea at mapaghandaan mo to, mas okay na rin na meron kang ballpark figure. Ang mga paggagastusan mo sa pagmamigrate sa Australia mainly ay ang English test, skills assessment, visa fee, at medical check. Sama mo na rin yung migration agent kung magma-migration agent ka. Sa English test, IELTS or PTE, sabihin na lang natin na in just one sitting or single take na hit mo yung desired score mo. Ang magagastos mo ay nasa 450 Australian dollars. Sa skills assessment naman ay nasa $1,400. Ito ay based sa Engineers Australia. Hindi naman nagkakalayo ang amount na to. For example, accountant ka with CPA Australia or yung amount na babayaran mo with TRA
or Trades Recognition Australia. Ang visa fee naman ay 4,640 for single applicant. Ang medical check fee ay nasa 400. Ang migration agent kasi medyo tricky to. So set aside na lang natin at sabihin nating zero. Ang total is 6,890 Australian dollars. Lagyan natin ng 10% factor. Sabihin na lang natin miscellaneous fee, like for example yung pamasahe or iba pang mga gastusin sa pagpaprocess mo sa pagmamigrate dito sa Australia. Ang magiging total ay 7,579 or sabihin na lang natin 7,600 Australian dollars. 7,600 dollars ang magagastos mo mag-migrate sa Australia for an individual, for a single applicant. Ngayon, kung may family ka, factor mo na lang yung family in terms of medical at visa fee. Pati na rin, factor mo na lang din kung magma-migration agent ka. 7,600 mag-migrate sa Australia. Worth ba? Kung di mo pa napapanood yung video ko about minimum wage dito sa Australia, ay panoorin mo. At ang pwede mo ngang kitain with minimum wage ay $3,400 monthly. So, just a little bit more than 2 months or sabihin na nating 3 months ay bawi mo na ang gastos. Yan yung kung minimum wage earner ka. How much more kung more than that? Sa tingin ko, my personal point of view ay worth naman yung gastos pag andito ka na. Dahil ang mahalaga sa akin at ang mahalaga din sa karamihan na nag-migrate dito sa Australia ay yung standard of living dito. So, ayan, may idea ka na about permanent resident visa application process, pati na rin yung gastos. Maraming salamat sa iyong panonood at kung may tanong ka patungkol sa pagmamigrate dito sa Australia, post mo lang dyan sa my comment section and I'll be happy to answer as much as I can. At kung nagustuhan mo ang video na to, please like and share at kung maaari, subscribe na rin. Maraming salamat and see you in my next videos.